Na-mention ko na rin si Dean Nonoy Duca. Siya po ang makakasama natin sa hapong ito upang magbigay linaw sa ibang mga katanungan nyo at may tatanong ko rin. Ang topic po natin sa hapong ito ay yung ethics or right ethics ng mga government elected official na abogado. Specifically, abogado. Kasi pagka sinabi mong government official, napaka-broad po niyan. So, Mm. magpo-focus lang po tayo sa lawyer ng mga elected official. Si Dean Duca po, mas kilala sa kanyang mga pinasikat na saksi ni Duca at ang inyong lingkod ay isa po sa number one fan ni Dean Duca. At bukod po dito, uh, karamihan po sa mga kapatid natin sa hanap buhay, suki din pong interviewin si Dean Duca. Dahil po, si Dean Duca po, para sa kaalaman nyo, ay bihasa sa larangan ng ethics, constitution. So, pwede tayo magtanong sa ongoing political issue na nangyayari sa kapaligiran. Pabatiin po muna natin, welcome po sa National Press Club Usapan sa Balay. Dean Duca. Isang malaking karangalan po na makasama kayo at makapanayam sa hapong ito. At harinawa po may mga matutunan tayo sa mga discussions natin. At shout out ho dun sabi niyo mga saksi ni Duca. Thank you po. Bago po ako magtanong, meron po lang akong gustong i-announce sa mga viewers kung ano po yung mga lalabas sa bibig ng inyong lingkod. Ang National Press Club po has nothing to do with is sa mga discussion namin. For educational purpose lang po ito para makatulong na ginagawa naman talaga ni Dean Duca sa kanyang YouTube, yung kanyang CD Duca Law na nag-offer siya ng free legal advice, legal lectures at iba pa para po makatulong sa mga abogado at sa mga estudyante. So muli, inuulit ko po kung ano man po yung mga discussion namin. Wala pong halong politika ito, wala po kaming pinapanigan. Kami po ay para sa edukasyon lamang. So, uunahin ko na po ng tanong habang inaantabayan din natin yung ibang tanong. Bago natin himayin yung ethics ng pagiging elected lawyer sa Senado or sa anumang posisyon, mayor ka man or what, yung pagbibigay po tindukan ng service of summons, let's say, o kaya may mga warrant of arrest, pwede ba tumanggap ang abogado nito in behalf of the client? Linawin po natin, yung mga notices po in general ng korte, summonses, pwede ho yan sa abogado. At receipt of lawyer means receipt of counsel, receipt of client. Pero pagdating po sa warrant of arrest, personal po yan. Hindi ho po pwede na yung abogado ang tatanggap on behalf of the client. Kasi ang purpose po ng warrant of arrest ay maaresto yung tao, mailagay sa kustodiya ng batas, at maikulong. Ngayon po, may remedyo naman siya kung makukulong, lalo na't bailable naman yung kaso, po pwede siya magpiyansa para makalaya pansamantala habang nililitis yung kaso. Pero po, hindi po pwede na yung abogado ang tatanggap kasi hindi naman yung abogado ang makukulong. Medyo hindi po tama yun. No. Kaya ako po tinanong sa inyo, although meron akong konting alam, mas bihasa po kayo dyan. Para sa kalinawan ng mga viewers natin. Kasi para po sa kaalaman nyo, yung issue tinanong ko kay Tinduka ay yun yung nagba-viral ngayon sa social media at sa mga kapatid natin sa mainstream na alam naman natin na kapag salita si Attorney Bondok na allegedly siya ang tatanggap ng warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa. Parang hirap na hirap ako sabihin Senator Bato de la Rosa. Masakit sa loob. Parang gusto kong tawagin sa first name eh. Pero yun po yung issue. So,
paglilinaw lang po, kinlarify po ni Dinduka na pagdating po sa warrant of arrest, dapat po personal ang tatanggap nito. Oho, Okay kasi po, maidagdag ko lang po kasi ho yung warrant of arrest, ang purpose nun para mailagay sa kustodiya ng batas yung tao na subject ng warrant. Kaya hindi po pwede na ipagkatiwala sa abogado yon unless wala ho talagang exceptions. Hindi ho ito nakalagay sa rules of court at sa mga batas natin. Oo. So, isa pa po sa mga issue na alam naman natin, aware tayong lahat, pati yung mga viewers natin, mga publiko, at saka yung mga kibitzer o yung mga tinatawag natin sa Tagalog na mga pusyosero, mga Mm. marites, etc., etc. Yung inasal po ni Senator Cayetano, ang hirap magsalita ng mga senator. Ah, ano po yung masasabi nyo? Bago kayo mag-comment doon din, bigyan nyo kami ng konting background about yung proper ethics ng mga elected lawyer at the same time government official. Alam ng ordinaryong mamamayan, kahit hindi nakapag-aral ng abogasiya, meron silang kakaibang accountability and responsibility sa publiko. Pero pwede bang sa tulong nyo, himay-himayin natin kung ano yung mga big responsibility nila, especially sa mga taong bumoto sa kanila? Opo, unahin ho natin ang sinasabi sa banal na aklat. Dahil mahilig po mag-quote yung iba sa Bible, i-quote na rin po natin Luke chapter 12 verse 48. To whom much is given, much is required. So mas marami po ang ipinagkatiwala, mas malaki ang obligasyon. Ngayon po, as a general rule, meron ho ang mga government officials and employees na tinatawag na Code of Conduct and Ethical Standards for Government Officials and Employees o yung Republic Act 6713. Ngayon po, kung abogado naman itong government official or employee, bukod doon sa Republic Act 6713, may sinusunod po kami o tayo na mga Code of Conduct and Code of Professional Responsibility and Accountability para po ito sa mga abogado in general naman. So lahat po yan dapat sundin ng mga abogado at mga government officials at mas mahirap kung abogado at government official at the same time. So dalawa po kasi yung ethical standards na susundin niya. Yung Republic Act 6713 at saka yung CPRA. Na anumang paglabag ho dyan, may separate na parusa kung alin doon sa dalawang itong Code of Ethics ang nalabag niya. So, himay-himayin na natin, Opo. dito ka sa tulong mo. Opo. Yung, So, ano yung mga nakikita mong loopholes? well, sinabi ho kasi, ito, isa-isahin lang po natin. Yung pong protective custody, unahin ko na po yon. At sigurado maraming magagalit sa atin. Yung pong protective custody, wala naman po itong basihan sa batas. Ang nakalagay po sa Constitution natin, kung tama pa po yung pagkakatanda ko, Article 6, Section 11, na po hindi ho pwedeng arestuhin ang mga miyembro ng Kongreso, senador man o congressman, kung ang kaso po ay pinaparusahan ng 6 na taon o mas mababang parusa ng pagkakulong. At ang Kongreso ay in session. So ngayon po, kahit na ang Kongreso ay in session, katulad ngayon, kung ang parusa naman sa krimen na inaakusa dun sa mambabatas ay mahigit sa 6 na taon ng parusa, puntuhin na ho natin yung kay Senator De La Rosa, crimes against humanity po ito, malamang po talagang mas mahaba ang pagkakulong sa 6 na taon. So kahit po nagsisesyon ang Senado, ay nararapat po na maaresto. Kaya nga lang ho, ang kina-question nila, yung validity naman ng ICC warrant dahil hindi daw ito nanggaling sa local court. At yan po ngayon ang didesisyonan ng Korte Suprema kung valid ba yung warrant kasi kasama ho yun doon sa kanilang petisyon. Sabi nyo nga kanina, na-deny na yung TRO, pero may main issues pa ho na dapat desisyonan ng Korte Suprema. So kaya siguro hindi natin dapat i-preempt yung desisyon ng Korte Suprema sa bagay na ito.
Ngayon po, kung valid yung warrant, assuming na valid, ay po pwede hong arestuhin kahit pa nagsisesyon ang Senado o ang Kongreso kasi po ang parusa sa crimes against humanity ay mahigit sa 6 na taon. So hindi ho papasok yung proteksyon ng konstitusyon. Actually, pinaliwanag na rin yan ng ibang mga abogado at Mm. sa mga balita, well acquainted na yung ibang mga kapatid natin. Kaya lang, di natin maiaalis din duka na yung kahit alam nating may jurisdiction, yung paulit-ulit na question, binubuhay pa rin nila. Although alam na nila. Minsan, ang nakakasama pa nito, mga, kaya nga sabihin ganun, pag i-interview kayo ng mga lawyer, iba-iba ng comment. Sabi ko Oo. kasi, yung iba-iba ng statement, Mhm. quote-unquote, correct mo ako kung mali, merong ibang mga pinapanigan. Opo. Kasi ho, ganito yon. Kung i-interviewin niyo po kasi yung abogado na kliyente niya itong si Senator Bato, natural hindi ho siya magsasabi ng mga bagay na laban do sa kanyang kliyente. Normal naman po yon at naiuunawaan natin. Ngayon, kung i-interviewin niyo naman po yung mga abogado ng gobyerno, yung Solgen for example, di natural pabor din ho sa gobyerno. Ngayon, kung i-interviewin niyo naman yung mga katulad natin na private practitioner o mga ordinaryong abogado, depende rin po sa pagtingin sa batas. Pero hindi po nangangahulugan na pagka magkaiba tayo ng view, siya ay tama at ako ay mali o ako ay tama at siya ay mali. Kasi po ang magsasabi lamang ng tama at mali, constitutional ba o hindi, ay ang desisyon ng Korte Suprema. At pero maidagdag ko lang kasamang tawag dito, Banji nga ba? Okay. Ang madadagdag ko lang, sabi nga nila, if two lawyers would always agree, one of them is out of job. So kaya normal siguro talaga na mga abogado magkaiba ang tingin. Pero hindi ibig sabihin mali yung isa at tama yung isa. So antayin natin yung Korte Suprema. Actually, yan ang pinapaliwanag ko sa ibang mga nagtatanong sa akin. Sabi niya, pati kayo mga media, iba-iba. Sabi ko, kaya nga may disclaimer ako bago po tayo nag-start na wala kaming pinapanigan. Tayo for educational purposes lang. Hindi po tayo makagobyerno, hindi po tayo makakabila. Ang purpose po ng programang ito maghatid lang po ng news at ng katotohanan. Gusto lang po natin maipaliwanag yung mga bagay na nasa konstitusyon. Kaya lang alam mo, kasamang Mads, dito sa bansa natin, iba yung posisyon mo sa posisyon nila, aawayin ka nila eh. Totoo po yan. Di natin maaalis yan kasi marami na po nakakilala ko, maski mga kapatid natin sa hanap buhay, pagdating sa Facebook, nag-aaway-away. Oo. Ako, pagdating sa mga kapatid sa media, hindi po ako nagko-comment. Kahit pabor ako o hindi pabor sa pinupost nila sa Facebook nila, kasi ayoko magkaroon ng kaaway. Oo. Akin na lang po yung comment ko. Mas maganda nga yan, may peace of mind. Oo. So, muli inuulit ko yung discussion po namin ni Dean Nonoy Duca is for educational purposes. At nakita ko may mga estudyante rin. Ewan ko kung mga estudyante mo itong mga nanonood na rin. Mamaya na po ako mag-shout out at babate. So, tatanungin ko po uli si Dean Duca. Dean Duca, since pinag-uusapan po natin yung ethical conduct ng mga elected government official, ating himay-himayin. Ano ba yung nakikita natin na mga negative dun sa tutukuyin ko na sa inasal ni Senator Peter Cayetano? Well, depende ho kasi sa tumitingin. Pero yun ho kasi yung pagsasabi na under protective custody, tulad nga po nung sinasabi ko, wala naman po ako makita sa konstitusyon na basehan. So ngayon naman po, siguro pinoproteksyonan yung kanilang kasama kasi ang dapat po talagang gawin ng isang government official ay tumulong sa law enforcement. Yeah. Well, totoo po na ang Senado ay hindi law enforcer.
Kaya lang po, hindi naman dapat humadlang sa pagpapatupad ng batas. Kaya nga lang po, ang sinasabi naman nila, illegal naman yung warrant. Pero ang punto ko po dyan, hindi ho tayo ang magsasabi kung legal o illegal yung warrant. Ang magsasabi po niyan ay ang korte. At tama naman na may dinulog na silang kaso sa Supreme Court. So siguro, yun ho ang aantayin natin, paano ba magdidesisyon ang Korte Suprema. At kung ano man po ang magiging desisyon ng Korte Suprema, gagalang natin. Ngayon po, tingnan natin yung ibang view. Assuming na legal po yung warrant, ay baka may mga makasuhan ng obstruction of justice dahil hindi nila ipinatupad yung warrant. Pero aantayin pa ho natin yung desisyon ng Korte Suprema. Ngayon naman po, kung illegal yung warrant, eh di tingnan natin kung ano naman ang recourse nung kabila. Pero as of now, hindi na natin masasabing legal o illegal dahil inaantay natin yung desisyon ng Korte Suprema. Ang galing talaga ni Tinduka. Itatanong ko pa lang yung obstruction of justice. Parang nababasa mo na yung nasa utak ko. So aside sa obstruction of justice, ano po yung posible? Hindi naman natin ipi-preempt kasi hindi pa naisasampa. Oh. Ano po yung mga, aside sa obstruction of justice, ano po yung mga posibleng mga kaso sakali pwede isampa? Pwede rin po siguro. Depende ho sa mga mapapatunayan yung harboring a criminal. Pero sabi nga hindi pa naman criminal dahil hindi pa daw valid yung warrant. Ngayon po, siguro kung mapapatunayan na valid yung warrant, ay makakasuhan po ito ng paglabag doon sa Republic Act 6713 dahil hindi po ipinatupad faithfully yung batas. Kasi kaya lang po, it is on the premise na valid yung warrant. So kaya aantayin natin yung desisyon ngayon ng Korte Suprema bago tayo mag-file ng mga corresponding administrative or criminal cases doon sa mga nasasangkot. Kasi pwede rin pong makasuhan yung mga tumulong para makatakas yung senador na subject of the warrant. Kasi biting ho ito dun sa pagtakas sa batas. So pwede rin pong maparusahan yung mga tumulong. Ano po yung magiging implikasyon nito sa mga tumulong? Ay siguro titingnan natin sino ba talaga ang tumulong, ano yung partisipasyon nila, at pag napatunayan na valid yung warrant at sila ay tumulong sa pagtakas, baka humabalikan nga sila. Bukod pa doon sa obstruction of justice, baka makasuhan pa ho sila doon sa Republic Act 6713. Dahil hindi nila ipinatupad yung isang valid na warrant. Kung valid yung warrant, inuulit lang po natin. Kasi nga po, pending pa sa Korte Suprema. Other than that, kasi alam naman natin, pero hindi po ako fully aware kasi hindi naman po ako miyembro ng Ethics Committee ng Senado. Somehow po, may similarity po ba ang Ethics Committee ng Senado at yung mga pinapatupad nating ethics sa mga government lawyers na elected? Magkaiba po kasi yung Code of Ethics po ng mga abogado, sa mga abogado lang po. Ngayon po dito sa Senado, abogado man o hindi, covered po sila nung kanilang nung Republic Act 6713, yung Code of Conduct and Ethical Standards. Civil service. Opo. Ngayon po, sa ombudsman po, pwede rin. Ngayon po, itong mga senador at mga congressman, may kanya-kanya pong ethics committee yan. At kung merong mga paglabag dun sa mga rules nila o paglabag sa batas, bukod pa ho dun sa mga criminal at administrative cases, pwede rin po silang makasuhan sa Ethics Committee. At ito po ang sinasabi ng konstitusyon for for disorderly behavior. Ngayon po, as early as 1967 yata ito, doon sa kaso ng Osmeña versus Pendatun, ang sabi ng Korte Suprema, what constitutes disorderly conduct or behavior is up to the Congress to define. So bahala po ngayon ang Senado o ang House of Representatives na i-define ano yung itinuturing nila na disorderly conduct or disorderly behavior. At kapag napatunayan po nila sa Ethics Committee na nag-commit ng disorderly conduct or behavior ang kanilang miyembro, kailangan po ng boto na 2/3 ng mga miyembro para masuspinde o matanggal ang isang miyembro ng Kongreso, ng Senado man o ng House.
Dinduka yung mga minimension nyo na magkaiba dahil kasi yung sa Senadong ethics na rules ay hindi naman lahat abogado nandun, ano? Mm. Pero somehow meron bang similarity yung pinatutupad ng civil service at saka yung yung sa ethical conduct ng mga lawyer, yung canon law ng Code of Responsibility. May similarity po kasi ang bottom line po nun dapat maging mabuti kang tao, maging mabuti kang profesional at sundin mo ang iyong sinumpaang tungkulin. So ngayon, kaya nga lang po pagka-abogado ho kasi ang pagdisiplina as a lawyer ay sa Supreme Court and the Integrated Bar of the Philippines. Ngayon po, yung mga government officials or employees, depende po kung anong violation nila, maaari sa Civil Service Commission, lalo na dun sa mga civil servants at mga tenured employees ng gobyerno, o kaya kung meron namang paglabag dun sa iba pang mga batas natin, nandiyan ang ombudsman or yung kanya-kanya mga disciplining authorities. At doon naman po sa mga miyembro ng Kongreso, abogado man o hindi, yun nga po, yung kanilang ethics committee, kasi under the Constitution po, may ethics committee ang House, may ethics committee rin ang Senado. So, na-mention nyo yung ganon, yung obstruction of justice, etc. So, slight penalty lang po yan kung tutuusin. Yung Opo, hindi pa magko-qualify. Wag po kayo magagalit yung mga nakikinig na muli inuulit ko, baka i-bash ako dito. Ah, inuulit ko po for discussion purposes lang po yung aming pinag-uusapan ni Dinduka. Other than obstruction of justice, yung incident sa Senado, it could be a ground for disbarment or what? well, hindi naman po siguro kasi depende po kung may nalabag doon sa CPRA. Kasi separate proceeding po yan. Ngayon po, kung yung mga members naman ng Senado, gusto nilang parusahan o tanggalin yung kanilang kasamahan, mangangailangan po nilang mag-file ng kaso sa kanilang ethics committee at kailangan nila ng two-thirds vote. So kung 24 ho sila, kailangan natin ng 16 senators para bumoto at suspindihin o tanggalin yung kanilang miyembro. Tsaka inadmit na yun eh. Given na yun eh. Although may mga latest development na I think it's not proper na i-discuss Oh. yung mga denial na naman sa unang mga presentasyon. But sabi nga ni, hihiramin ko yung laging sinasabi ng ating kapatid na si Gas Velgas, Oh. hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Ayun. Pero pwede daw akong gumawa ng ebidensya. Pwede ang gumawa ng ebidensya. May So, mga iba ho yatang gumagawa ng ebidensya. hindi po natin, give them the benefit of doubt. Ayun. But the problem is, we always give a doubt. Lahat po may duda eh. Puro duda na lang. Oo nga. So, actually, wala po ako sa Senado na nangyari, pero yung mga kasamahan kong mga photographer at yung mga kapatid natin sa hanap buhay sa media, nagkita-kita kami at nagkwentuhan kami. Again, parang, how should I say it? Parang ina-attest po nila yung report ng NBI dahil andun sila sa scene talaga. Oho. Pero sabi nga nila, kahit nandun kami sa scene, marami din kaming mga tanong. Kasi pinapatay yung ilaw, tapos parang sinape sila ng gusto. Yan daw po yung sinasabi ng nung side A band. Too many questions, but the answers are so few. Actually, kung sa atin po ay nagko-question tayo, nagda-doubt, much more para po sa kaalaman nyo, yung mga nandun, nasa scene, especially yung nasa loob ng Senadong, mga kapatid natin sa hanap buhay, na nag-share ng kanilang discussion nung nagkita-kita kami nung isang araw. So, Tama po yun. sabi ko nga, hindi na yung observation nyo, just keep it to yourself. Kasi ginagawa na yung ibang mga video, ginagamit na ng mga right
government official para maging witness. Sabi ko, para gamitin yung mga CCTV as evidence. So, ang advice ko sa kanila, huwag na lang mag-comment masyado, baka sila ipatawag pa. Normally naman kasi din ganyan na nangyayari. So, bilang educator, kasi ang purpose natin, hindi lang himay-himayin at matuto yung mga viewers natin sa larangan ng ethics and politics, I should say, and constitution. Dahil yun nga ang expertise nyo. Ano po ba ang gusto nyong i-share sa mga viewers na hindi ko na itanong? Yung iba rito kasi nagko-comment, I think hindi proper na basahin yung comment. Hindi ko po, pasensya na po, hindi ko po ini-screen yung question nyo, kaya lang po, as media practitioner, meron din po kaming mga code na sinusunod. Yung Oho. kung meron tayo sa Facebook na nakikitang nagmumura, hayaan mo na sila. Pero sa Facebook po, iba po yun. Kasi lalo na ang programang ito ay sa National Press Club. Wala kaming pinapaboran, pero yung Code of Ethics ng media, sinusunod pa rin po namin. Tama po yan. Ang ma-advise lang natin sa ating mga kababayan, huwag masyadong emotional. At maniwala po tayo na ang isang issue ay may dalawang panig. At yan po ay dinidinig ngayon sa Korte Suprema at hayaan natin na magdesisyon ng Korte Suprema. At kung ano man po ang desisyon ng kataas-taasang hukuman, igalang natin. Kasi yan po ay magiging bahagi ng ating mga batas na dapat sundin. Kasi pag masyado tayong emotional, porke yung opinion o nagsasalita hindi natin kapareho ng opinion, magagalit tayo, kayo din ang ma-high blood. Naku, delikado ho yan. Kaya huwag masyado emotional. At tandaan lang po natin na walang tao na may monopoly ng katotohanan. At lahat po ng issue, palaging may dalawang panig. So kaya palagi natin titingnan, balansehin, at huwag masyadong emotional. At ang loyalty po natin dapat ay sa bayan at hindi sa mga personalidad. Kasi for all we know, hindi naman tayo kilala ng mga taong pinagtatanggol natin eh. Diba? Na kapag nagkaroon ng problema, hindi naman tayo makakalapit sa kanila. So tayo pa rin naman ang magsusolve ng problema natin. So wag kong masyadong emotional. May tanong ako, personal question din doon. Sige po. Assuming, situationer to, assuming Sige po. ay ikaw isa sa mga abogado sa Senado and you personally witnessed the said incident. Ano ka? Hindi ka nag-vote. Hindi, kasi asa gitna ka lang eh. Ano yung right or proper action supposed to be na gagawin mo? Well, siguro ho, antayin yung resulta ng investigasyon at kung may eyewitness account kayo at pinatawag kayo para tumistigo, nararapat to na magbigay ng liwanag at patutuhanan kung ano yung nasaksihan. At mag-ingat din po sa pagpo-post sa social media kasi kami hong mga abogado merong CPRA at may tinatawag pong responsible use of social media sa Canon 2. Responsible use of social media. Akala ko joke na naman eh. Hindi po, hindi po. Nakalagay ho yan doon sa Canon 2 ng CPRA na sa pagpoposo natin ay maging responsable. Lalo na po, may marami tayo nakikita ng mga abogado na nagmumura sa social media. Naku, medyo ingat-ingat lang po dahil baka ho yan ay makarating sa Korte Suprema ay makita na baka may paglabag doon sa Canon 2, particularly sections 36 up to 44 ng Code of Professional Responsibility and Accountability. Yung po yung tinatawag na responsible use of social media. Ganyan din naman po yung mga kababayan natin. Hindi ho porke libre tayo nakakapagpahayag, wala nang limitasyon. Tandaan niyo po, mayroon tinatawag na cyber libel or online libel. Violation po na Republic Act 10175. Kaya kung gusto nyong ilabas yung inyong mga sama ng loob, huwag na lang sa social media dahil baka mamaya kayo naman ay makasuhan. Mas madali po mag-ingat kaysa magsisi. Well said. Napakaganda yung sinabi ni Dean Duca. At Salamat tinatanong po. niya bakit Dean Duca ang tawag ko sa inyo. Kasi po,
Correct niyo po ako kung tama pa ang monitoring Mhm. ko. Sige Si po. Linduca po, siya po ang associate University Legal Counsel ng University of Makati. Professor din siya, Sir Ime, ng Ethics, Politics, and Constitutional Law. Kaya kung mapapansin mo, yung issue sa Senado, pinapasukan ko ng politics and ethics. Uulitin ko yung sinabi ko kanina na hihiramin ko yung madalas sabihin ng ating kapatid sa hanap buhay na si Abel Gas, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Pero sabi nga ni Tinduka, ang nagsisinungaling minsan ay yung gumagawa ng ebidensya. Probably I should agree or not. Depende sa sitwasyon. Oo. So, By the way, kasamang Mads, kaya lang ako tinatawag na din kasi matagal ng panahon din tayo ng College of Education sa PWU at naging din tayo ng Arts and Sciences San Sebastian at naging din ho uli ako ng College of Education ng University of Makati sa ayun education ho. po. Ngayon po Ngayon, hindi na. Nalipat na ho tayo. Tapos naging associate din ho tayo ng San Sebastian College of Law for quite some time. Bago naging associate din naman tayo ng School of Law ng University of Makati. Pero natapos na po yung mga yon. Kaya ngayon ho, shout out doon sa mga kasamahan natin sa Office of the President dahil ako po ang legal counsel ng University of Makati. ah, Pero ang so, mga sinasabi ko po dito, hindi bound ang UMAC. Personal ko po ito. oh, pareho tayo. So, gaya po na sinabi ni Dean, kaya ko po siya tinatawag na Dean, Sir Ime, kasi ang huling interview ko sa kanya ay, ang huling interview ko po kay Dean Duca ay Dean siya ng University of Makati. Naging guest din po namin si Dean Mm. Duca. Isa pong malaking karangalan na nagiging part po sila ng National Press Club para maghatid impormasyon sa mga viewers at magbigay din kaalaman, dagdag kaalaman sa ating mga viewers. Kaya may dagdag ko lang kasamang Marge kasi sa trabaho namin bilang mga abogado, meron ho kaming obligasyon na i-educate ang publiko. Ngayon po, kung yung publiko hindi nila gusto yung aming mga sinasabi na ayon naman sa batas, wala na po tayong magagawa. Hindi naman po pwedeng pare-pareho tayo palagi ng sinasabi at ng iniisip. So basta ayon lang po tayo sa batas at mga desisyon ng Korte Suprema. At saka sinasabi ko nga po, libre lang po kayo, Mm. pinakikiusapan lang namin. Kaya malaking karangalan po yun. Kasi allegedly, di Mm. umano. Hindi pa verify yan. Meron daw iba, nagpapa-interview, nagbabayad. Siguro para sumikat o kaya Oo. malapit na ang eleksyon, baka ganon. Ah, para kunin, ganon. Para Para may i-hire sila, exposure. para i-hire sila ng mga politics. Para- Eh, proud to say, yung mga nagiging guest po namin dito, hindi na kailangang bayaran kami o bayaran sila dahil mga sikat na sila. Actually, mas malalaki pa nga yung mga followers at viewers nila eh. Lalo na to si Dinduka. Kahit anong school at mga estudyante, sabing gano'n, ay, magaling yan, nag-improve ko yan. So, yung makapag-invite po kami ng government official o lawyer o hindi, pagka nagre-react po yan. Minsan, di na namin ina-announce na, ba't yan ang guest mo, negative reaction. Ipaparating mo pa ba sa guest mo yun? Libre na nga lang. Di ba? Pero, happy to hear po, puro positive po yung nare-receive naming info at message coming from our viewers. At binigyan na rin kita ng situation kanina na kung nandun ka sa Senado, anong gagawin mo sa kapwa mo lawyer na nag-behave ng gano'n? Well, Sabihin kung mo, may mga violation po ang kapwa nating abogado, pwede natin pagsabihan. Ngayon po, kung hindi makikinig at talagang may paglabag doon po sa aming Code of Professional Responsibility and Accountability, po pwede naman pong kasuhan sa Commission on Bar Discipline o kaya po, sa Integrated Bar of the Philippines po ito o kaya po sa Supreme Court. Kasi ito po ang mga regulatory bodies at disciplining authority para sa mga abogado
nasa gobyerno man o nasa pribadong sektor. So, may right po kayong, kunyari, ando kayo sa Senado, wala kayong particular committee, may authorize kayo to file complaint sa co-senator nyo? Meron naman po, kung pareho po, kung abogado po yung senador na gusto niyo ireklamo, po pwede naman pong sampahan ng kaso. Either doon sa ethics committee nila o doon sa integrated bar nga. Kung ito po ay paglabag naman, kasi depende sa sitwasyon, kung ito ay paglabag sa CPRA. Kasi yan naman ay para madepensahan naman nila ang sarili nila. Kasi hindi na, may sinasabi din po ang Korte Suprema that accusation is not synonymous with guilt. Kasi madali pong mag-akusa, pero mahirap na minsan patunayan yung akusasyon. Ika nga nung dating presidente, maikot ko lang, you have so many allegations against me, but you did not present even a single alligator. Dapat daw pag may allegation, may alligator. Talaga si Dinduka yung sense of hindi sense of humor ang tawag ko diyan eh. Sense of miscommunication. Na-mention nyo din na pwedeng mag-initiate individually kung co-lawyer nyo siya sa Senado, no? Pwede naman po kahit sino po pwedeng mag-file ng kaso, kaya lang po yung pagpa-file ng kaso dapat may ebidensya. Kasi hindi naman pwedeng puro reklamo lang. Dapat papatunayan natin yung mga reklamo natin. At yan po ay either testimonial evidence, object evidence. Marami po ang uri na ebidensya na po pwedeng iharap kung meron. Kasi kung wala namang ebidensya, ay malalabag naman yung karapatan ng taong inirereklamo natin. So, ika nga po, yung general rule, the one who alleges must be the one to prove his allegations. What about the public? Pwede ba silang mag-file? Hindi naman sila yung private party dun sa incident. Well, depende po kasi kung ano yung ipafile nila. Kasi sa mga abogado po pwede mag-file sila kung sa tingin nila may violation. Now, sa mga government officials po pwede naman natin filean yan. Either sa Civil Service Commission, sa Ombudsman, o dito sa mga miyembro ng Kongreso, kahit private individuals po pwede tayong mag-file ng complaint sa Ethics Committee nila. Hindi naman po pinagbabawal yun. Ito may nagpapatanong, hindi ko na po i-mention yung name niya. Paano daw mapapaaw si Senator? Paano daw mapapatalsik si Senator? Ano po? Hindi po natin ko-quote yung name niya. Kung gusto mong patalsikan ng isang senador, yun po ang sinasabi ko. Mag-file ng kaso sa Ethics Committee. At yung Ethics Committee po ang magdedesisyon kung sususpindihan o tatanggalin. At kailangan po natin ng 2/3, meaning 16 senators ang magdedesisyon at boboto para patalsikan yung senador na inireklamo. Pero kung wala pong ganun, hindi aabot ng 16 senators ang boboto, sorry, hindi ho mapapatalsik at hindi masususpinde yung senador na inireklamo nila, kung sino man yun. So, kahit public, kunyari ako nanonood lang ako ng Opo. nung nangyari. Pwede kayo mag-file ng reklamo. Kaya lang po, dapat sinumpaan yung reklamo ninyo kasi kung hindi naman mapapatunayan at yung sinumpaan ninyo ay halimbawa nagsinungaling siya doon, baka mabalikan naman po ito ng kasong perjury at may kulong din naman ho yung perjury. Follow-up question po nung taong nagtanong. Apo. Ayaw din niya ipa-mention kasi kilala daw siya. Okay lang ho. Kilala po kayo, hindi ko kayo kilala. Sorry, sir. Yung dinidiscuss daw po nyo din, do they need to gather votes or people na magjo-join sa kanila para mag-compete sa ethics committee? Hindi naman po kailangang marami. Kahit po isa lang ang magrereklamo. Basta may sapat po siyang ebidensya, maaring may mga testigo siya, nagagawa din ng sinumpaang salaysay, pwede na po yun. Kaya lang po, ang sabi nga ng Korte Suprema, ulitin ko lang, what constitutes disorderly behavior or conduct is up to Congress to define. Ang Korte Suprema na ho nagsabi. So sa tingin po ng mga senador, yung ginawang ito ng kasamahan nila ay unethical. Halimbawa po, yung sinigawan siya.
Eh kung sa tingin ng mga senador, 16, unethical yung pagsigaw, eh baka matanggal yung sumigaw. Pero kung hindi po aabot ng 16 yung boboto na sasabing unethical, eh hindi ho matatanggal yun. But the problem is, hindi ata tigaloob to. Ibig sabihin, public lang siya na nanonood na news. But Pwede naman po. Pwede siya pong sumubok na mag-file ng kaso, i-direct niya po sa Ethics Committee. Kasi ang Ethics Committee naman ang mag-iimbestiga. Natural, normal investigation po, ipapatawag siya dahil siya ang complainant at yung inirereklamo niya. Kasi yun po ang tinatawag natin due process. So, sir or ma'am, di ko alam kung Mr. or Miss Anonymous ang itatawag ko dito. Anonymous lang kasi. So, yung tinatanong po nyo, I hope na sagot ni Dean Duca. So, pwede pong mag-file kahit hindi sila yung nasa loob ng Senado, gaya nga ng minention nyo kanina. Pwede po. Kaya lang ho, kailangan natin ng patunay dahil hindi naman ho po pwedeng reklamo lang at allegation lang. Kailangan patunayan po natin. Paiba po ako, yung Mm. ano po yung assessment nyo, personal na opinion nyo. It Opo. has, it has nothing to do educational. Ewan ko kung educational pa siyang maituturing. Personal opinion nyo. Yung issue ba is, kasi normally, as a media man, napapansin ko po, pagka may mga issue malalaki, nako-cover yan 1 week. Then, pag may malaki naman natatabunan, ano na, could it be an attempt para matabunan na naman yung mga issue ng flood control or what? Well, kanya-kanya hong kwan yan eh. Pero ang tingin ko, yung flood control parang tumatakbo naman dahil yung ombudsman magpa-file na yata ng kaso sa Sandigan Bayan. So tumatakbo naman ho. Ang problema lang ho natin, pag hindi na kasi nako-cover ng media, akala ng publiko, nakalimutan na. Hindi nila alam na yung mga ahensya naman ng gobyerno tulad ng ombudsman, ng DOJ, ay patuloy din naman na sa kanilang trabaho at hindi naman na ipinapahayag pa sa media yung trabaho nila. Kasi normal naman po nilang trabaho yon. Kaya lang yun nga po, ang tingin ng publiko natin, napansin ko lang ito, sabi nyo, personal, na pagka hindi na na-cover ng media, akala nila nakalimutan na. Kasi natabunan naman nga, sabi nyo, ng bagong issue. Pero hindi po ibig sabihin na kinalimutan na yon. Kasi kung titingnan natin, may mga araw-araw po nagpa-file ng kaso sa Sandigan Bayan, ang ombudsman. So hindi ibig sabihin na nakalimutan ho yan. Hindi lang ho siguro nababalita. So recap lang, dahil alam ko napaka-importante rin ng oras nyo, no? Ano po yung maia-advise nyo sa mga, sa public na nanonood ng news and sa mga kapwa nyo abogado na elected sa Senado o sa ibang branch ng government para hindi magkaroon ng problema in the future. And bilang educator, bilang abogado, bilang educator, ano po yung maia-advise nyo naman sa mga future lawyer o yung mga estudyanteng nag-aaral with the recent development na nangyayari sa politics natin? Okay, ang sa atin lang po, una, dapat maging mabuting tao. Sabi ho nitong si Thomas Aquinas, the first rule of morality is do what is good, avoid what is evil. So pag alam mo natin na medyo sablay, huwag na natin gawin. Now, para naman dun po sa mga abogado, po pwede nating ilaban yung posisyon natin. Pero yung pong ating zeal in protecting the rights of the client should not be at the expense of truth and justice. Kasi yun din po sinasabi ng Korte Suprema. At sa pleading suit natin, sa ating pananalita, po pwede ho tayo maging empathic but respectful. Hindi ho kailangan na idiin yung punto at mawawalang galang tayo sa kapwa. Magiging empathic ho tayo but respectful. Pwede ho yung ating sasabihin ay matindi pero dignified at hindi ho pang-aalipusta. At sa publiko naman po, tandaan ho natin na lahat ng issue may dalawang panig. Ika nga, there are always two sides of every issue.
Kapag ka po yung nagsasalita, hindi panig kapanig natin, hindi natin kakampi, wag na nating siraan. Kasi hindi ibig sabihin na porke iba ang sinasabi niya, mali siya. At tayo ay tama. At hindi naman pwedeng tayo ay mali at siya ang tama. So, kaya po, maging mapanuri, magbasa, parang hindi na po kasi nagbabasa ang marami. So, magbasa ho tayo at unawain ang ating binabasa at patuloy ho na sumubaybay sa mga responsabling palatuntunan katulad nitong sa National Press Club, sa mainstream media, kasi minsan yung mga vloggers natin, di ko naman nila lahat, palaging dinadala ng emosyon. Kasi po, ang kaibahan ng mainstream media sa mga vloggers, yung mga vloggers po kailangan ng views para kumita at magpatuloy yung kanilang mga vlogs. Pero itong mainstream media, hindi ho nila kailangan ng ganun eh. Kaya hindi ko naman pwedeng i-deny na mas katiwa-tiwala po yung mga mainstream media, lalo na't miyembro ng National Press Club at ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Doon naman po sa broadcast media. So kaya po, doon tayo sa mapagkakatiwalaang source. At hindi ho porke may nagsabi, maniniwala na tayo kaagad. At kung hindi ho panig sa atin yung sinasabi, ay wag naman nating siraan. Tandaan po natin, it's better to be kind than to be right. Kasi at the end of the day, tayo po ang personal na mananagot sa ating mga sinasabi at ginagawa. Ika nga ho dun sa Biblia, by your words, you will be justified. And by your words, you will be condemned. Maraming salamat po at magandang hapon. Thank you ho sa pag-imbita. Thank you po. Inyo pong napakinggan si Dean Cecilio Duca ng University Legal Council of University of Makati at Professor po ng Ethics, Political, and Constitutional Law. Thank you, Dean. Maraming salamat po. Pahabol, baka gusto Sige po. mong anyayahan ang iyong mga Duca Law followers. Ay, opo, maraming salamat po. Pwede ko kayong mag-subscribe at sundan nyo doon sa CD Ducalo YouTube channel. Pwede ko kayong mag-subscribe, libre naman yan. At doon sa ating Facebook account, CD Ducalo or Nonoy Duca. So, shout out to sa mga saksi ni Duca at sa mga estudyante natin sa mga law schools. Maraming salamat po ulit at magandang hapon. Please don't forget to like, share, and subscribe to CD Duca Law, where law is made simple and life is made easier. See you next time!